Nagkukunwaring patay ang asawa ko sa kama ng ospital. Agad ko siyang sinugod at binigyan ng 2 malutong na sampal. Tumawag pa ako sa organ donation department. Balak kong kunin ang puso't atay niya bilang tanda ng pagmamahal. Noong nakaraang buhay ko, puro pagluluksa lang ang inatupag ko. Ininom ko yung inabot sa akin ng best friend ng asawa ko. Pagkatapos kong inumin ang tubig, nawalan ako ng malay sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Paggising ko, abo na lang ang asawa ko matapos siyang i-cremate. Hindi pa man ako nakakapagluksa, pinuntahan na agad ako ng mga maniningil ng utang. Doon ko lang nalaman, na bago mamatay ang asawa ko, may utang pala siyang 10 milyon. Hindi lang nila kinuha ang 2 bato ko. Pinilit pa nila akong magtrabaho ng 24 na oras araw-araw para magbayad utang. Sa loob lang ng 10 taon, tumanda ako na parang 80 anyos na. At sa panahong iyon, ang asawa kong 10 taon nang patay, ay dumaan sa harap ko, kaya kapang kanyang kalaguyo habang sakay ng mamahaling sasakyan. Nakangiti siyang naghagis ng 100 piso, bilang pasasalamat daw sa mga sakripisyo ko. Hindi kinaya ng dibdib ko. Nalagutan ako ng hininga noon din. Pagmulat ko ng mga mata, bumalik ako sa araw na inatake sa puso ang asawa ko. Habang tinitingnan ko ang asawa kong nakatalukbong ng puting kumot, napangisi ako sa aking isipan. Dahil gusto mong mamatay, sige, pagbibigyan kita. Ang best friend ng asawa ko, si Wang Manyon, ay pilit akong pinapainom ng tubig. Napatingin ako sa kanya ng matauhan. Sa nakaraang buhay ko, nawalan ako ng malay matapos inumin ang basong iyon. Halos 100% akong sigurado na may halo ang tubig na iyon. Ginawa nila iyon para hindi ko maabyutan ng cremation ni Liu Ruyan. Ibinaba ko ang baso. Hindi ko pinansin ang pagpigil ni Wang Manyon at lumapit ako sa kama ni Liu Ruyan. Hinawi ko ang kumot. Namumula ang mukha ni Liu Ruyan. Mukhang mahinahon ang kanyang paghinga. Sa sobrang pagluluksa ko lang siguro noon. Sa sobrang tanga at bobo ko kaya hindi ko ito napansin. Itinaas ko ang aking kamay. At isang malakas na sampal ang dam ako sa mukha ni Liu Ruyan. Hindi man lang gumalaw si Liu Ruyan. Mukhang takot siyang mahuli ko. Kaya nagpa-anesthesia siya. Napasigaw si Wang Manyon. Akala niya ay nalaman kong nagkukunwaring patay lang si Liu Ruyan. Bayaw, ikaw, kahit galit ka, hindi mo naman dapat siya pinagmamalupitan ng ganyan. Walang awa kong sinaktan ang buong katawan ni Liu Ruyan. Nakita kong malapit nang bumigay si Wang Manyon. Umiyak ako na para bang labis na nadidismaya. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang laging magpupuyat. Sinabi ko na sa'yong magpa-check up ka. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Iniwan mo akong mag-isa, anong gagawin ko ngayon? Napalunok ng laway si Wang Manyon. Pero natigilan siya sa kinatatayuan niya. Wala akong panahong makipagtalo sa kanya. Kinuha ko agad ang cellphone ko at may tinawagan. Oo, gusto ko sanang mag-donate ng organ dito. Kakamamatay lang niya, bilisan niyo nang pumunta rito. Gusto sanang pumihil ni Wang Manyon. Ngunit dahil sa sitwasyon niya, hindi siya makapagsalita. Kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-text. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga taga-organ donation center. Nagpanggap akong sobrang nasasaktan at nagdadalamhati. Ang asawa ko ay laging naging isang mabuting tao. Sa biglaan niyang pagkamatay, gusto kong maipagpatuloy ang kanyang buhay sa ibang paraan. Sana ay makatulong ito sa mas maraming tao. Ang dakila ng iyong hangarin, sir. Sa ngalan ng mga pamilyang matutulungan, nagpapasalamat ako sa iyo. Ano po bang organ ang gusto ninyong i-donate? Napabuntong hininga ako at sinabi. Bigla ang atake sa puso ang ikinamatay ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong mga organ pa niya ang maaaring i-donate. Buksan nyo na lang siya para tingnan. Kung ano man ang mapapakinabangan, kunin nyo na lang. Kung wala ng organ na magagamit. Kung ganun, i-donate nyo na lang ang buong katawan niya. Para maging cadaver sa mga medical school. Hindi maaari, bayaw. Ayaw ni Ate Ruyan na mag-donate ng organ. Sinabi niya yan sa akin dati. Kailangan nating igalang ang huling kahilingan ni Ate Ruyan. Manyon, ako ang asawa ni Ruyan. Kaya kung gawin ang desisyong ito, magkaibigan lang kayo ni Ruyan na walang relasyon sa dugo. Sino ba sa atin ang may karapatang magpasya? Naniniwala akong kahit hindi ko sabihin, alam mo na. At bawat minutong pagkaantala mo ngayon, ay katumbas ng 1 minutong pagkasira ng mga organ. Dr. Karin, hindi mo ba gustong magligtas ng buhay? Sumingit na rin ang staff mula sa organ donation unit. Oo nga, Dr. Wang. Umalis ka na riyan. Paanong aalis si Wang Manyon? Halos magtatalon siya sa pag-aalala. Tinawagan ko na si tita kanina. Kailangan mo man lang hayaang makita siya ni tita. Sa huling pagkakataon ni Ate Ruyan, di ba? Tumatakbong dumating ang ina ni Liu Ruyan na si Do Xiaomin. Hindi pa nga niya natatanggal ang mga hair curler sa buhok niya. Mukhang galing siya sa beauty parlor. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang buo pa rin ang katawan ni Liu Ruyan sa kama. Pagkatapos ay bigla niya akong sinampal ng malakas. Wala kang kwenta. Anong klaseng kamalasan ba ang napala ni Ruyan sa pagpapakasal sa'yo? Dahil sa'yo, namatay ang anak ko. At ngayon, gusto mo pang lapain ang katawan niya. Sino mang magtangkang gumalaw sa anak ko ngayon? Papatayin ko ang buong pamilya niya. Hindi na kami magdo-donate. Hindi na. Humanap kayo ng ibang sisirain nyo. Kahit nang hinayang ang mga taga-organ donation unit, wala silang nagawa kundi umalis. Doon lang nakahinga ng maluwag si Wang Manyon. Kinuha niya ang puting kumot at tinakpan si Liu Ruyan. Umupo si Do Xiaomin sa sofa sa gilid. At muli akong dinuro-duro habang nagmumura.
Hayop kang lalaki ka, hindi ka man lang nalulungkot na patay na ang asawa mo. Imbes na isipin mong ay cremate siya agad para matahimik na. Gusto mo pa siyang gawing caregiver para sa mga estudyante. Gusto mong pagpira-pirasuhin ang anak ko, no? Kung gusto mong maging mabuting tao, ikaw ang mag-donate. Pwede ka nang mamatay ngayon din. Ako na ang magpapasya, i-donate kita ng buo. Tinakpan ko ang aking mukha at bumantong hininga ng malalim. Maria, patawad, nagkamali ako. Gusto ko lang sanang. Kahit isipin mo lang, hindi pwede. Lumayas ka sa harapan ko ngayon din. Ihahatid ko ang anak ko sa crematorium mamaya. Agad akong natahimik, nanginginig kong kinuha ang ibinigay ni Wang Manyon kanina. Ang tubig na para sa akin, at ibinigay ito kay Du Xiaomin. Walang anumang paghihinala si Du Xiaomin. Dahil sa kaba at sa walang tigil niyang pagrereklamo. Matagal nang tuyo ang bibig niya. Inisang lagok niya lang ang tubig. Huli na ang lahat para pigilan siya ni Wang Manyon. Wala pang 2 minuto matapos uminom. Nawalan na ng malay si Du Xiaomin. Ang malamig na pawis na kapupunas lang ni Wang Manyon ay agad na namauulit. Pautal-yutal siyang nagsalita, "Bayaw, ikaw, hindi mo naman siguro balak na i-donate na naman ang mga organ niya, di ba?" Umiling lang ako, inihiga ko si Du Xiaomin sa sofa. Bakit ko naman gagawin yun? Sinabi na ni Mama na bawal. Kaya syempre, hindi ko na itutuloy pa. Nakahinga ng maluwag si Wang Manyon. Biglang hinimatay si tita, baka may masamang nangyari. Mas mabuti pa kung dalhin mo na si tita sa emergency room para matingnan. Ako na mismo ang mag-aasikaso sa cremation ni Ate Ruyan. Nang marinig iyon, tiningnan ko siya na may mapanuksong ngiti. Hindi ba't baliktad yata ang sinasabi mo? Isa kang doktor, dapat ikaw ang nag-aalaga sa pasyente. At ako ang asawa ni Ruyan. Kaya mas tama lang na ako ang mag-asikaso ng cremation niya. Tama ako, di ba? Pagkasabi ko yun, agad kong tinawagan ang crematorium. At sinabihan silang pumunta agad. Hindi na mapakali si Wang Manyon na parang langgam sa nagbabagang uling. Walang tigil niyang sinusubukang gisingin si Du Xiaomin. Pero kahit anong yugyug niya kay Du Xiaomin, para itong patay na baboy na hindi man lang gumagalaw. Hanggang sa itulak na papalayo ng mga taga-crematorium si Liu Ruyan. Hindi na nakatiis si Wang Manyon. Nanginginig niyang hinawakan ang manggas ko, paus na ang kanyang boses. Bayaw, ako, parang nakita kong gumalaw si Ate Ruyan. Sa tingin ko, kaya pa siyang i-revive. Nang marinig yun, ipinakita ko sa kanya ang death certificate. Manyon, mag-isip ka munang mabuti bago ka magsalita. Kung talagang buhay ngayon si Ate Ruyan mo, anong responsibilidad ang haharapin ng ospital ninyo? At anong responsibilidad naman ang haharapin mo? Ang tawag dyan, murder. Pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Hindi ko alam kung makakapagpatuloy pa ba ang ospital. Pero sigurado akong makukulong ka. Kaya pag-isipan mo ulit ng mabuti. Nakita mo ba talagang gumalaw si Ruyan? Natataranta na si Wang Manyon. Hindi niya alam kung paano sisigot. Napangisi ako ng malamig at tinabig ang kamay ni Wang Manyon. At sumunod sa sasakyan ng crematorium. Napasigaw si Wang Manyon ng, ay. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone niya at nagsimulang tumawag. Tiningnan ko si Liu Ruyan na nakahiga sa stretcher. Hindi ko napigil ang matawa ng malakas. Pero napansin kong parang gumalaw ang daliri ni Liu Ruyan. Mukhang alam na niyang ay cremate na siya. At dahil nawawala na rin ang epekto ng anesthesia, nagsisimula na siyang magising. Manong, pakibilisin po, gusto ng biyenan kong babae na agawin ang bangkay ng asawa ko. Pinipilit niyang i-donate ang mga organ. Pero ang gusto ko lang ay buo siyang dumating at buo ring umalis. Sumagot ang driver, at buong lakas na inapakan ng gas pedal. Noong nakaraang buhay ko, nang makasalubong ko si Liu Ruyan sa kalye. Kahit 10 taon na ang lumipas, halos hindi nagbago ang mukha niya kumpara ngayon. Halos walang bakas ng pagtanda. Sumugod ako sa harap ng sasakyan para makipagkilala ulit sa kanya. Gusto kong makita ng malinaw kung si Liu Ruyan nga ba talaga siya. Gusto kong sabihin kung gaano ko siya na-miss sa lahat ng mga taon na iyon. Matagal na nalingkit ang mga mata ni Liu Ruyan. Bago niya ako halos makilala, saka siyang umiti at sinabing, "Ikaw pala, 10 taon pa lang tayong di nagkikita. Pero bakit mukha ka ng mas matanda pa sa lolo ko?" Noong mga oras na iyon, paus ang boses ko at nakayukod ako. Talagang hindi ako mukhang 50 anyos. Pautal-yutal kong tanong, "Ruyan, ikaw, hindi ba't patay ka na?" Para lang makawala sa'yo, sinadya kong magpanggap na patay. Sa totoo lang, hindi pa tapos magsalita si Liu Ruyan. Pero ano pa ba ang hindi ko maiintindihan? Kung direkta siyang nakipaghiwalay, imposible akong hindi pumayag. Pero kung direkta kaming maghihiwalay, makukuha ko ang kalahati ng yaman niya. At magkakaroon pa siya ng reputasyon bilang isang babaeng manloloko. Pero iba ang usapan kapag nagpanggap siyang patay. Hindi lang niya maipapasa sa akin ang lahat ng utang. Nailipat din niya ang lahat ng ari-arian. At makakakuha pa siya ng bagong pagkatao ng walang kinatatakutan. Para lantaran siyang makasama si Jiboda. Sa sobrang galit, hindi ako makapagsalita. Pero mukhang ganado pang magpatuloy sa pagsasalita si Liu Ruyan. Nakangiti niyang sinabi sa akin, "Alam mo, noong nasa ospital tayo, naririnig talaga kita habang nagsasalita ka. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang iyak mo noon. Nagtataka talaga ako, kung paano ang isang lalaki ay nakakaiyak na parang tunog ng gansa." Ngek, nakakatawa talaga, no? Ha. Sa gitna ng mga halakhak na iyon, napahawak ako sa dibdib ko at bumagsak. "Mahal,
Hindi kaya modos lang yan, ha? Umalis na tayo agad. Halatang nainis din si Liu Ruyan. At dirdiretsong pinaandar ang kotse paalis. Wala siyang pakialam kung mabuhay man ako o mamatay. Ang huling natatandaan ko ay ang papalayong sasakyan. Pagkatapos noon, dumilim na ang paningin ko. Ngayon, habang tinititigan ko ang bata at magandang mukha ni Liu Ruyan, yumuko ako at isinubsob ang mukha sa dibdib niya. Habang pinakikinggan ang kalmadong tibok ng puso niya, sinabi ko ang lahat ng mga bagay na hindi ko nasabi sa nakaraang buhay. Alam kong hindi ka patay. At alam ko rin na matagal mo na akong niloloko. Sinadya mo pa talaga ang dramang ito. Gusto mo lang makatakas kasama si G. Boda. At iwanan ako para magbayad ng mga utang. Pero hindi ako galit sa iyo. Nagpa siya akong igalang ang iyong hiling. Dahil gusto mo nang mamatay. Sisiguraduhin kong makremate ka sa lalong madaling panahon. Ang alam ko lang ay naririnig mo ang sinasabi ko ngayon. Pero hindi ako sigurado kung nakakaramdam ka ng sakit. Sana nga oo. Sa ganoong paraan, mararanasan mo mismo kung paano makremate. Dahil ang makremate ng buhay. Baka ikaw ang kauna-unahang makakaranas niyan. Bahagyang nang inag ang mga daliri ni Liu Ruyan. Hindi siya makagalaw, pero tumulo ang mga luha niya. Nabot ko ang kamay ko at pinunasan ang kanyang mga luha. Huwag kang atet. Kapag nasa loob ka na ng incinerator, may oras ka pang umiyak doon. Walang tigil sa pagring ang cellphone ko. Sina Wang Manyon at Du Xiaomin ang tumatawag. Pero sa ngayon, isa lang akong kaawa-awang lalaki na namatayan ng asawa. Kaya normal lang na wala ako sa mood sumagot ng tawag, hindi ba? Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng driver, ang biyahe na dapat sanay kalahating oras, ay umabot lang ng 20 minuto. Pero maraming tao sa crematorium ngayon. Aabutin pa ng hindi bababa sa 1 oras bago si Liu Ruyan ang isunod. Kumunat ang noo ko at hinanap ko ang namamahala. Pagkatapos, nag-iba ang ekspresyon ko at bigla na lang akong umiyak. Namatay po ang asawa ko dahil sa biglaang atake sa puso. Nang malaman po iyon ng biyenan kong babae, hinimatay din siya. Kasalukuyan po siyang ginagamot sa ospital. Kailangan ko na pong bumalik doon kaagad. Pakiusap po, hayaan niyo nang mauna ang asawa ko. Ayoko pong may mangyari ring masama sa biyenan ko. Ito yata ang unang beses na nakakita ang namamahala ng isang taong gustong sumingit sa pila para sa cremation. Alam kong nagmamadali ka, pero kanina pa rin naghihintay ang iba. Hindi ko naman pwedeng basta ka nalang isingit, kahit na ganoon ang sinabi niya. Pero may ipinahihiwatig siyang iniabot ang kamay niya. Naintindihan kong humihingi siya ng pera. Agad kong kinuha ang cellphone ko at nag-transfer sa kanya ng 2,000 piso. Pakiusap, kuya, tulungan niyo po ako. Lila po ako. Sobrang bait po sa akin ng asawa ko at ng biyenan kong babae. Naantig ang kuya na namamahala sa sinseridad ko. Kaya naman, matagumpay na naisingit si Liu Ruyan sa pila. Wala pang 10 minuto, isinalang na siya agad sa cremator. Pindutin na sana ng staff ang cremation button. Pero pinigilan ko siya. Hindi ko pwedeng hayaan na maging mamamatay tao siya. At isa pa, gusto kong personal na mag-higanti. Dahil sa matindi kong pakiusap, pumayag ang staff na ako na ang pumindot ng button. Pero sa mismong sandaling iyon, narinig sa may pinto ang nag-aalalang boses ni Du Xiaomin at Wang Manyon. Itigil nyo yan. Huwag nyo siyang i-cremate. Tigilan mo yan. Ilabas nyo ang anak ko. Bayaw, sandali lang. May sasabihin pa raw po si tita kay Ate Ruyan. Umalis ka dyan. Hindi ko hahayaang i-cremate mo ang anak ko. Ako na. Hanggang sa huling sandali, iniisip pa rin nilang dalawa na ituloy ang plano nilang magpanggap na patay. Lumuhad ako sa sahig at sinabi ng buong lungkot, Nay, wala na po si Ruyan. Hayaan na po natin siyang magpahinga ng payapa. Ako ang asawa ni Ruyan. Hindi ako aalis dito. Ang pagtatalo naming tatlo ay nakaagaw pansin sa maraming tao. Nagkatinginan ng mga staff. Anong klaseng melodrama ba to? Ang crematorium ay hindi lugar para sa gulo ninyo. Sabi niya, sabay akmang pipindutin na ang cremation button. Walang pakialam sina Wang Manyon at Du Xiaomin. Sumugod sila para subukang pigilan ito. Para silang mga tigreng handang manakmal sa itsura. Nagulat ang staff, at bigla siyang umilag sa gilid. Hindi napigilan ni Wang Manyon at Du Xiaomin ang kanilang lakas. Buong puwersa silang napasubsob sa buton. Kasabay ng isang malakas na dagandong. Agad na nilamon ng naglalagablab na apoy si Liu Ruyan. Umalingaw-ngaw ang dalawang malakas na sigaw. Nakatingin ang lahat kina Wang Manyon at Du Xiaomin. Pero ako, nakatitig lang ng mariin kay Liu Ruyan sa loob ng incinerator. Mukhang tuluyan nang nawala ang epekto ng anesthesia kay Liu Ruyan. Malabo kong nakita na nakabuka ang bibig niya at nakaunat ang kamay. Pero dahil sa sobrang ingay sa labas, walang sino man ang nakapansin sa kanya. Makalipas ang mahigit 1 minuto, saka lang muling tumingin ang lahat sa incinerator. Nagtatakang nagbulungan ang mga staff ng crematorium. Ngayon lang kami nakakita ng kamay na nakaunat ng ganyan kataas. Para siyang buhay, mabuti na lang at umaga. Kung hating gabi ito, aakalain ko talagang bumangon ng patay. Pinunasan ko ang mga luha kung hindi naman totoo. At pinigilan ang pagngiti sa gilid ng aking labi. Sa huli, nagkunwari akong kaawa-awa at sinabing, napakabait ng asawa ko sa biyenan niya. Siguro narinig niya ang boses ng nanay niya. Gusto niya sigurong bumangon para masilayan ang nanay niya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, habang nakaharap sa incinerator, nagpunas ako ng luha at nagsalita. Mahal ko.
Maglakbay ka ng payapa. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang nanay natin. Sisikapin kong magkasama kayo ulit sa lalong madaling panahon. Hindi pinansin ni Wang Manyon si Do Xiaomin na nanghihinang nakaupo sa sahig. Patakbo siyang lumapit ng paika-ika. Halos mamatay siya sa takot nang makita ang eksena sa loob ng incinerator. Desperado niyang pinindot ang buton para patayin ito. Bakit hindi namamatay ang apoy? Patayin niyo ang apoy, bilis. Ngayon lang nakakita ang mga staff ng ganito ka-hysterical na kaanak. Agad nilang itinulak palayo si Wang Manyon. Ginang, alam naming nagdadalamhati kayo, pero hindi na natin maibabalik ang mga pumanaw. Sa ginagawa ninyong yan, hindi rin siya matatahimik sa kanyang pagpanaw. Nakakatakot ang sobrang pamumutla ng mukha ni Wang Manyon. Napaupo na lang siya sa sahig. Patay na, tapos na ang lahat. Gumapang si Do Xiaomin papunta sa paanan ko. Hinayla niya ang pantalon ko habang galit na nagmumura. Gago ka, pinatay mo ang anak ko. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Napabuntong hininga ako, at inilabas ko ang death certificate. Ma, alam kong sobrang sakit ng nararamdaman mo. Pero wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ruyan. Namatay siya dahil sa biglaang atake sa puso. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Manyon. Siya mismo ang sumubok na iligtas si Ruyan. At siya rin mismo ang nagbigay sa akin ng death certificate na to. Pagkasabi ko noon, lumingon ako kay Wang Manyon. Halos hindi ko na mapigilan ang pagngisi ko. Tama ako, di ba? Manyon, hindi alam ni Wang Manyon ang isasagot. Kung sasabihin niyang hindi patay, paano niya ipapaliwanag ang death certificate? Kung sasabihin naman niyang patay na, hindi naman maniniwala si Do Xiaomin. Pero dahil sa sinabi ko, natauhan si Do Xiaomin. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Buhay ang anak ko, pero nagpumilit kang gumawa ng death certificate. Ngayon, na-cremate na siya. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sobrang nakakakilabot ng mga salitang yun. Nagulat ang lahat ng naruroon. Namutla maging ang mukha ng mga staff. Diyos ko po, pagpatay to. Nang marinig yun ni Do Xiaomin, umikot ang mga mata niya. At bigla na lang siyang hinimite. Mabilis akong kumilos. Sinampal ko agad si Wang Manyon sa mukha. Manyon, may sira ka ba sa ulo? Pati ba naman yan ginagawa mong biro? Patay na ang asawa ko, patay na. Bakit ka ba kung ano-ano ang pinagsasasabi mo? Natigilan si Wang Manyon sa sinabi ko. Pati ang mga staff sa paligid na nakarinig. Inakala nilang nagbibiro lang si Wang Manyon. Kaya bumalik na lang sila sa kani-kanilang mga gawain. Nang tuluyan nang matapos ang cremation ni Liu Ruyan. Kitang-kita ang matinding galit sa mukha ko. Habang daladala ko ang abo ni Liu Ruyan paalis ng crematorium. Bago ako umalis, hindi ko kinalimutang magbilin kay Wang Manyon. Pinahimatay mo si mama sa walang kwentang biro mo. Responsibilidad mong dalhin siya sa ospital. Hindi naman sa ayaw kong manatili para makiusyoso. Mayroon lang talaga akong mas importanteng bagay na kailangang gawin. Pag uwi ko sa bahay, basta ko na lang inilagay ang abo ni Liu Ruyan sa isang kitang-kitang pwesto sa sala. Pagkatapos ay dali-dali kong kinontak ang abogado.